Kailan or paano mapupunta ang lahat ng conjugal property sa surviving spouse? Sasagutin po natin ang katanungan na yan sa video ito for academic discussion purposes only. But bago ko sasagutin ang tanong na yan, ay kailangan ko gumawa ng senaryo para madali natin maintindihan, madali natin may apply ang sinasabi ng batas hinggil sa usaping ito. Halimbawa, mayroong mag-asawa at sila ay matagal nang nagsasama bilang husband and wife. At sa katagalan ng kanilang pagsasama ay may naipundar silang ari-arian. Ang ari-arian na kanilang naipundar ay yan ang tinatawag na conjugal property ng mag-asawa. And speaking of conjugal property, yan ay should be divided equally among them. Kung sakaling isa sa kanila ay maunang mawala sa mundo o maunang mamatay, ang kanilang property ay hatiin ng pantay between them. 50% sa surviving spouse at 50% sa namayapang asawa. Ang tanong, kanino o saan mapupunta ang estate ng namatay? Sabi ng batas, ang estate ng namatay, ang kalahating porsyon doon ay mapupunta sa surviving spouse. Sa makatuwid, 75% ang share ng surviving spouse sa kanilang conjugal property. Ngayon, assuming na yung mag-asawa na to ay walang anak at wala rin silang naiwang last will and testament, kanino mapupunta ang remaining 25% na pagmamayari ng namayapang asawa? Ayon sa batas, yung remaining 25% na pagmamayari ng namatay na asawa ay mapupunta sa kanyang mga magulang. Halimbawa, ito yung namatay, wala rin palang magulang. Kanino mapupunta yung 25%? Yan ba ay mapupunta automatic sa surviving spouse? Ang sagot, hindi. Hindi po mapupunta ng automatic ang remaining kalahating 25% na pagmamayari ng namayapang asawa sa kanyang surviving spouse. Ang sinasabi ng batas, kung sakali yung namatay ay walang magulang, ang kanyang natitirang property ay pagmamanahin ng kanyang mga kapatid. And that is in accordance with the provision of the law, more particular under Article 1001 of the New Civil Code of the Philippines. Halimbawa, mayroon siyang namatay na kapatid o mga kapatid. Yung anak ng namatay niyang kapatid, yon ang mag-represent sa kanilang ama bilang kanilang kapatid. At yung remaining 25% ay paghahatian nila ng pantay-pantay. Halimbawa uli, kung yung namatay na spouse ay wala ring kapatid, kanino mapupunta yung remaining 25% na kanyang pagmamayari? Ayon sa batas, kung yung mag-asawa ay walang anak, walang naiwang last will and testament, at yung namatay na spouse ay walang magulang, wala rin mga kapatid, yung kanyang pagmamayari, yung natitirang 25% bilang kanyang estate ay mapupunta sa surviving spouse. Ngayon, nasagot na natin ang katanungan. Yung tanong kanina, kailan o paano mapupunta ang buong conjugal property sa surviving spouse? Ngayon, ito ng kasagutan. Yung lahat ng conjugal property ay mapupunta lamang sa surviving spouse kung unang-una sila ay walang anak, walang iniwan na last will and testament, at yung namatay na asawa, walang magulang, walang mga kapatid. That's the only time na kung saan ang buong conjugal property ay pagmamanahin ng surviving spouse.
Sana po naging malinaw ang lahat. Disclaimer lang po, law graduate ako, hindi ako abogado. But then, kung sakaling nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content, kindly subscribe to my YouTube channel, share and like my videos, and don't forget to click the notification bell for more updates of my upcoming videos. Yan lamang po. Maraming salamat.